Napadaan ka na ba sa isang lugar na madilim, nakakapangilabot at tila may mga matang nakamasid sa'yo kahit wala ka namang nakikita? Ganito ang karaniwang nararanasan ng mga taong dumaraan o naaksidente na sa Balete Drive. Isang kalsadang balot ng hiwaga at kababalaghan. Ang nakakakilabot na iyak sa dilim, aninong gumagalaw at imahe ng isang babaeng nakaputi ay nagdulot ng takot sa sinumang motorista o naglalakad dito. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng kalsadang ito? Karapat-dapat ba talaga itong katakutan o isa lamang itong bunga ng ating matinding imahinasyon? Isang maalamat na istoryang hindi kumukupas sa kolektibong kamalayan ng mga Pilipino ang tungkol sa White Lady ng Balete Drive. Isa itong kwentong bayan na binabalot ng takot at misteryo at pinaniniwalaang nagsimula sa isang madilim at masukal na kalsada sa New Manila, Quezon City. Ang Balete Drive sa lungsod Quezon ay hindi lamang isang simpleng kalsada. Ito ay isang makasaysayang daanan na dati napapalibutan ng matatanda at dambuhalang mga puno ng balete. Ang mga punong ito na matagal nang kinikilalang tirahan ng mga engkanto at iba pang elemento ang nagbigay ng mahiwagang aura sa lugar, lalo na pagsapit ng dilim. Nagsimula pa noong dekada 50 nang ang kalsada ay hindi pa gaanong maliwanag at sementado. Dito nagsimula ang alamat na nagbago sa imahe ng paling ito, ang kwento ng White Lady. Ang mga nakakakilabot na kwento tungkol sa kung sino siya at kung paano siya nabuo ay bahagyang nagkakaiba. Gayon din ang salaysay ng mga nakakakita sa kanya, mula sa simpleng anyo ng usok na hugis tao hanggang sa mas malinaw at tila buhay na anyo. Ang babae sa balete, nakaputi at mahabang bestida. Madalas siyang nagpapakita sa liblib na lugar na ito sa madilim na kalsada o sa likod ng naglalakihang puno. Ayon sa alamat, ang White Lady ay kaluluwa ng isang taong pinaslang o naaksidente sa lugar kung saan siya nagpapakita. May ilan ding naniniwala na ang White Lady ay hindi matahimik na kaluluwa na nanghihingi ng hustisya sa nangyari sa kanya. Ayon sa isang kumalat na alamat, ang multo ay isang dalagitang nasagasaan at napatay ng isang taxi driver sa gabi at inilibing umano malapit sa isang punong balete sa Balete Drive. Anak ng, paano to? Hindi ako pwedeng makulong. Patawad, Ineng, pero kailangan kitang ilibing. Isa pang bersyon ng kwento ang nagsasabing isa siyang estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas na ginahasa at pinatay ng isang taxi driver. Maawa po kayo. Tama na po. Manahimik ka! Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Maniwala po kayo. Hindi po ako magsusumbong. Pakawalan niyo lamang po ako. Walang sino mang makakaalam ng pangyayaring ito. Tulungan niyo po ako.
Mula noon, ang kanyang espiritu ay gumagala sa kalsada upang hanapin ang pumatay sa kanya. Mayroon ding bersyon na nagsasabing isa siyang babaeng nakatira sa isang lumang bahay o ancestral mansion sa kahabaan ng Balete Drive na inabuso at pinaslang mismo ng kaniyang pamilya. Dahil dito, ang kanyang kaluluwa raw ay patuloy na nagmumulto sa kalsada, humihingi ng tulong sa mga dumaraang motorista. Tulong! Tulungan niyo ako! Kailangan ko ng hustisya! Tulungan mo ako! Ayon sa mga lokal na sabi-sabi, ang alamat ng Balete Drive ay inimbento lamang ng isang reporter noong 1953 upang makabuo ng isang kawili-wiling kwento. Ngunit dahil ito ay kumalat at nagbago-bago na ang mga bersyon, kanya-kanyang paniniwala na ang pumalibot rito. Maraming tao ang nagkaroon ng sarili nilang karanasan sa nasabing lugar, mga karanasang nagpapatibay na mayroong masamang elementong nananahan at nagpaparamdam doon na nagdudulot ng kapahamakan sa sinumang dadaan. Ang pinakatanyag na salaysay na sinubukang alamin ng pinagmulan ay nagtuturo sa isang trahedyang nangyari noong bandang 1949 hanggang 1950s. May mga ulat na nagmula sa isang veteranong mamamahayag na nagsasabing naganap ang isang tunay na aksidente sa kalsada. Isang car accident. Pero hindi mismo sa Balete Drive, kundi malapit dito, sa kasalukuyang E. Rodriguez Avenue na dating Espanya Extension. Ang biktima raw ay isang dalagitang estudyante na pinangalan ng Lenny Garchitorena sa ilang salaysay, na habang nasa joyride kasama ng barkada at siya mismo ang nagmamaneho nito nang sila ay maengkwentro sa isang malagim na banggaan. Ang trahedya ng isang batang nawala ng buhay ang sinasabing naging emosyonal na ugat ng kwentong ito. Gayunpaman, may isa pang bersyon na sinasabing isang hoax o katang-isip lamang. Ayon sa mga sabi-sabi sa komunidad ng mga reporter noong panahong iyon, ang kwento ng White Lady ay inimbento lamang ng isang mamamahayag noong panahong undas. Ang reporter, upang makumplento ang kanyang kota, ay gumawa ng isang makapagpigil hiningang salaysay tungkol sa isang multong babae na humihingi ng tulong sa mga motorista, ngunit bigla na lamang naglalaho. At dahil sa madilim na kapaligiran ng Balete Drive, ang mga matandang mansyon at ang presensya ng mga Balete Tree, mabilis na kumalat ang istorya at tinanggap bilang katotohanan. Ang urban legend ay naging mas malakas pa kaysa sa mismong pinag-ugatan nito. Ngunit ang mga klasikong salaysay ng mga biktima ang nagpapatibay sa paniniwala na ang White Lady ay totoo raw. Ayon sa mga motorista, lalo na ng mga taxi driver, madalas daw nilang makita ang paglitaw ng babae sa rear view mirror. Isang driver ang nagmamaneho ng tahimik sa kalagitnaan ng gabi. Bigla siyang nakakita ng isang babaeng nakasuot ng puti, mahaba ang buhok at nakatakip ang muka. Sino ka? Sino ka? Wala siyang natatandaang sinakay niya ng gabing iyon. Ngunit bigla na lamang nakita niya sa kanyang rearview mirror na ang babae ay nakaupo sa kanyang likuran, nakayuko, puno ng dugo
at walang imik. At nang lilingunin niya na ito pabalik, biglang mawawala. Marami ring kwento tungkol sa mga driver na nagpapasakay ng isang babaeng nakaputi sa Balete Drive at pagdating sa destinasyon, lilingunin siya upang kunin ang bayad, ngunit ang babae ay bigla na lamang naglalaho. Tanging ang lamig at kilabot lamang ang naiiwan. May iba pang bersyon na nagsasabing ang babae sa Balete ay ang kaluluwa ng isang dalagang ginahasa at pinatay ng isang taxi driver o sundalong Hapones noong panahon ng digmaan, at pagkatapos ay itinapon ang bangkay sa ilalim ng isa sa mga balete tree o inilibing malapit sa kalsada. Kaya naman ang kaluluwa niya ay hindi matahimik at patuloy na naghahanap ng katarungan. Kailangan ko ng hustisya. Sa nangyari sa akin, hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti. Bagamat walang matibay na ebidensya tulad ng malinaw na larawan o video, ang mga sumusunod ang kinikilalang katibayan ng mga naniniwala. Una, ang pagkapare-pareho ng mga kwento at karanasan mula sa iba't ibang driver at residente sa loob ng ilang dekada ang naging pinakamalakas na katibayan para sa publiko. Mayroon ding mga hindi sinasadyang aksidente, mga ulat ng mga aksidenteng nangyayari sa gabi na ang ilan ay ipinaparatang sa biglaang paglitaw ng isang babaeng nakaputi na sanhi ng pagkawala ng kontrol ng driver. At ang huli, ang opisyal na pagkilala dahil noong 2005, iminungkahi ng isang opisyal ng barangay na gamitin ang alamat ng White Lady o ng babae sa Balete upang mahikayat ang turismo sa naturang daan. Sa huli, ang White Lady ng Balete Drive ay nananatiling isang matibay na urban legend. Kung ito man ay katang-isip lamang ng isang reporter o hindi matahimik na kaluluwa ng isang biktima ng aksidente o krimen, ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamadilim na kalsada ay mayroon ding pinakamalalim na lihim.